nga pala si Angel Sigabua, ang inyong host. At ako naman si Change Narcy. At ngayon, pag-uusapan natin ang epekto ng globalisasyon sa Pilipinas mula sa ekonomiya, kultura, politika at sa mga hamong ating kinakaharap bilang mga Pilipino. Simulan natin sa usaping pang-ekonomiya. Narito sa ating panel si Ms. Rivera Subo. Ms. Sagot, paano nakakatulong ang globalisasyon sa ating ekonomiya? Maraming salamat po, Jess. Dahil sa globalisasyon, dumating ang OFWs at umunlad din ang PPO industry, ngunit nagigilipin na tayo sa mga salita. Tama ka dyan, Perla. At para ipakita ang datos ng dito, kasama natin ngayon si Karen Meridonia mula sa ating visual aid team. Makikita natin sa chart na ito ang pagtaas ng OFWs remittances at BPO employment sa bansa. Ibig sabihin, lumalakas ang ekonomiya at kailangan pa rin natin balansehin ang industriya ng ating bansa. Salamat, Karen. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kultura. Nandito, si Rizal Dato para magbahagi. Ang globalisasyon ay nagdudulot ng halong kultura at banyaga, o tinatawag natin hybrid culture. Maraming kabataan ngayon ang naapektuhan ng K-pop, Hollywood movies, at fast food chain tulad ng McDonald's at Jollibee. Pero kahit ganun, kailangan pa rin natin pangalagaan ang ating kultura at tradisyon bilang isang Pilipino. Tama, at para sa karagdagang impormasyon, tawagin natin si Isaac Estanyo mula sa ating visual aid team. Dito po natin makikita ang kumbawa ng pagsasalig ng kultura. May K-pop concerts, pero mayroon pa rin mga fiestas at film music. Ibig sabihin, try natin ibagay sa global trends habang pinapakalagaan ang pagkakas. Salamat, Ms. Isaac Estanyo. Ngayon naman, at ulit, para makaka-apekto ang globalisasyon sa ating Pilipino. Sa larangan naman ng politika, aktibong nakikilahok ang Pilipinas sa mga international organization tulad na lamang ng ASEAN at United Nations at nakakatulong din ito sa pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa tungkol sa kalakalan at kapayapaan at kalikasan. Pero minsan, nakaka-apekto din ito sa ating national policies dahil nga sa mga desisyon kailangan natin iayon sa global standards. Salamat, Antoinette. At ngayon, Charis, ano naman ang mga hamon na dulot ng globalisasyon?